Okay po, magandang gabi po muli sa inyong mga kapatid at ngayong gabi nito ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy tayong lumago sa ating espiritual na buhay. So bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Nawa po ay pangunahan mo po kami. At sa lahat po ng makikinig at manonood ng video ito ay kayo po ang kumilos at doon din po sa likod nyo na po ang banal ng Espiritu ang magturo po sa likod nyo upang maituro ko po na ngayon lamang sa kanyang kaparaanan ang mga aral mo. Lahat mo na ito, Diyos, dinadalangin ko sa tanging pangalan ng iyong bugtong ng anak si Jesus. Amen. So ngayong gabi ito mga kapatid, minsan nag-aaral tayo, umaga, hapon, o walang oras, basta may pagkakataon. So, ang pag-aaral natin ngayon ay siyempre yung isa po sa mga tatlong klase ng election in the Bible. At napag-aralan natin about doon sa sovereignty of God na may tatlong klase ng election. May tinatawag na vocational election, national election, at yung soteriological election. So, focus po tayo doon sa tinatawag na soteriological election, ang pagpili ng Diyos sa kaligtasan, yung eternal na kaligtasan. No? So, unang-una, yung election ay siyempre unconditional, katulad ng vocational, national, parehong unconditional yung tatlong klase ng election. So, una, kunin natin yung definition ng election. Election is the act by which a superior being chooses many out of a large group. The process of spiritual election is based on the decision of God and is unconditional on man's part. Yun. So, ang pagpili po ay nasa Diyos, no? Hindi po sa tao. Kasi nakita natin sa mga alagad ng Panginoon, hindi sila pinili. Bayang Israel bilang bansa, hindi nila pinili. Ganon din sa kaligtasang eternal. Kasi nga po, kung pag-aralan natin yung korupsyon ng tao, mula nung kasala si Adan, ay wala naman talagang umahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa. So pag-aralan natin yon. So focus po tayo ngayon doon sa tinatawag pong election, upang lalo nating mapag-aralan ng gusto na ito yung nagbibigay sa atin ng lakas na kaya ka nagmamahal sa Diyos, kaya ikaw ay totoong nagbibigay ng panahon sa gawain ng Panginoon, ay totoong pinili ka ng Ama bago pa likhain ang mundong ito. At katibayan na lang yung yung manifestation ng pagiging anak mo ay kaya nagagawa natin ang mga bagay na espiritual. So, kung titingnan natin dito po sa 2 Timothy, sulat po na ito ay kasulat po ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo. At alam naman natin ang ating kapatid na Pablo ay full of encouragement po ang kanyang mga sulat. Hindi lamang po sa mga iglesia, kundi sa mga ministers of the Word of God, katulad po ni Timoteo. Tingnan po natin yung kanyang sulat po dito sa 2 Timothy, chapter 1, verse 9. Sabi po ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo, who had saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. So napakaliwanag po yung talata, kapatid, na talagang sabi doon, naligtas tayo, hindi at tinawag tayo ng banal na pagkatawag, hindi dahil sa ating mga gawa. So walang kaakibat na gawa yung pagkatawag sa atin, no? Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil nauna tinawag na po tayo ng Diyos. Siya ang unang gumawa para tayo ay makakagawa ng mabuti. So napakaliwanag po doon sa talata, mga kapatid, no? Na kung titingnan natin isa-isa, sabi doon, but according to His own purpose and grace, yun, which was given us in Christ Jesus before the world began. Yun,
bago pa likhain ang mundong ito, ay nagkaroon na ng sariling layunin ang Diyos sa kanyang biyaya. Kaya kung babalikan natin yung grace of God, so napakalawak po yung kahulugan. Kaya kung gusto nyong malaman, panoorin po nyo yung video ko about the grace of God. At talagang nakakamangha yung biyaya ng Diyos. So, ganoon din po dito sa Ephesians chapter 1 verse 11. Ito rin po ay sulat ng ating kapatid na Pablo sa iglesia sa Efeso. No? Katulad ng aking isang preaching, yung tinatawag na sound but in danger. Ito po ay iglesia sa Efeso na nung sinusulatan ito natin kapatid na Pablo, sila po talaga ay nandun sa katapatan, paninindigan, nandun po sila na talagang yung first love nila ay nandun po. So si Apostol Pablo ay sumulat siya sa iglesia ito no, sa verse 11, kasi ang focus po natin ay patunayan yung election in the Bible. Sabi po doon, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So purpose. So ano yung sabi doon? Purpose of Him. So sa layunin po ng Diyos na predestinated according to the purpose of Him. No, so itinalaga na po tayo. So may naitalaga na po sa layunin po ng Diyos. Hindi po sa sarili natin kaya tayo na talaga ng Diyos. So yan, ano yun lang natin. Mamaya malalaman po natin ang gusto yan. Dito rin po sa Romans chapter 9 verse 11, tingnan po natin yung sulat din po na ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. No? Ito po ay talagang espesipiko na naka-address o ang sulat na ito sa mga mananampalataya. Yun, pag sinabing mananampalataya, ito po ay born again through the power of the Holy Spirit at sila po ay membro ng isang local church at sinulatan po ng ating kapatid na Pablo. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma? Verse 11. Sabi doon, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand not of works, but of Him had called it. So napakaliwanag po na yung hindi pa ipinapanganak, hindi pa gumagawa ng mabuti at masama, upang ang layunin ng Diyos ayon sa pagkapili niya ay tumayo, hindi dahil sa mga gawa, kundi dahil sa Kanya na tumawag. Hindi po sa mga gawa, no? Kasi minsan mamalaki na po tayo na hindi, pagtanggapin mo si Kristo. Ang totoo nun, kaya ka tumanggap kay Kristo dahil yan po ay katunayang born again ka na. At matatalakay po natin yan kapag dumating po yung tinatawag pong paliwanag po natin ng tungkol po sa John 3:16. No? Marami yung argumento doon, pero tuon po tayo dito sa ating pinag-aralan about election na doon ay, ang tawag po doon ay soteriological o pag-election patungkol po sa kaligtasan eternal, no? Na ito po ay ginawa ng Ama before the foundation of the world. So election is the process which determines those who will be included in the spiritual family in heaven. Yun. So yung number 2, no? Kasi yung number 1, election is the act by which a superior being chooses many out of a large group. Ito ng number 2, election is the process. Proseso po yun which determine those who will be included in the spiritual family in heaven. So tingnan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 4. At ito, nung unang binasa ko po ito mga kapatid, parang nung first time kong mabasa ito, namangha po ako at parang nagkaroon ako ng negative reaction na mayroon palang pinili ang Diyos. Unfair naman, parang nandun agad yung negative na iniisip ko na bakit kung talagang ang Diyos ay makapangyarihan, ba't di na lang niligtas lahat? Bakit pa mayroon siyang pinili? Pero hanggang sa pag-aaral, napatunayan ko na lalo na pag naparalan po natin yung the sovereignty of God, hindi natin pwedeng question ang Diyos mga kapatid kapag gusto niya, no? So, tinalang po natin yung verse 4, sabi doon, according as He had chosen us in Him
before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yun. Mga napakaliwanag. Kailan daw pinili yung mga Kristiyano doon sa Episo, tulad sa ang sabi ni Apostol Pablo. Siyempre, pag sinabing according as siya chosen us, tumutukoy yon kay Apostol Pablo at sinulatan niya ang mga mananampalataya doon sa Episo. Na sabi doon, in Him before, bago pa likhain ang mundong ito, that we should be holy, and without blame before Him in love. Yun ang nakalagay po sa verse 4. Dito rin po sa John. Basa lang po tayo ng verses, mga kapatid. Dito po sa Book of John, chapter 17, verse 2, ano po yung sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasalita dito. Ang sabi po niya sa verse 2, as thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life to as many as thou hast given Him. Yun, napakaliwanag po doon, mga kapatid, no? Sabi doon, as thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life. Ano ibibigay daw? Buhay na walang hanggan to as many, sa mga marami na ibibigay sa Kanya. Has given Him. Thou hast given Him. No, bibigay niya kay Kristo, ibibigay ng Ama sa Kanya. Sapagkat ang mga tupa ng Panginoon ay ibigay lang po ng Ama sa Kanya yon, no? Makita po natin yun mamaya. So, dito po, number 3, ano po yung makita natin doon sa number 3? Sabi doon, this family is an enormous number of children of God. Yun, enormous. Ibig sabihin, hindi yung talaga mabibilang. Napakarami. Hindi yung walang sinabing, ay, Pilipino lang, Israel lang, Koreano, Japan. Hindi po. Makikita natin doon na napakarami yung pamilya ng Diyos. Yung tinatawag na children of God. Saan natin mababasa po yun? Revelation chapter 7 verse 9. Tinan po natin, mga kapatid. Revelation chapter 7 verse 9. Hindi tulad ngayon, pag pinag-usapan yung pupunta sa langit, pag hindi ka membro nila, ay pag exclusive, no? Sila lang yung pupunta sa langit. May bilang na. Ay dito po, hindi mabilang eh. Ibig sabihin, nanggaling mo sa iba't ibang lahi, hindi mayaman, mahirap, wala akong exclusivity ang eternal na kaligtasan. Hindi porke hindi ka membro ng isang religion, hindi ka maliligtas. Yung iba kasi pag hindi ka raw membro, wala kang kaligtasan. Lahat yata ng religion ngayon nagsasabi na pag hindi ka kaanib, talagang wala kang kaligtasan at wala kang makakamit na buhay na walang hanggan. Sa atin po, naniniwala tayo na maraming anak ng Diyos labas po sa Primitive Baptist, no? At yan po ay yan po ang ating misyon na maituro sa kanila yung totoong kaligtasan, totoong aral, totoong mabuting balita na sinasabi ng banal na kasulatan. So ang sabi doon sa verse chapter 7 verse 9, basahin nga po natin, after this I beheld in lo a great multitude which no man could number, at all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Yun, napakarami mga kapatid eh. So paano kang mag-i-exclusive nito? Paano mong sasabihin na kami lang ang maliligtas, kami lang ang pupunta sa langit? Ay sabi dito, sabi doon, which no man could number. Yun. Ay sa relihiyon, may number na kayo, may number na eh. Kayang bilangin, pero ito, hindi mabilang. Ay sa bawat relihiyon, alam na kung ilan ang membro ng ganitong relihiyon,
Yun, naka-record po kasi yan eh. May record po sila. Ay sa Biblia po, yung pupunta yung pamilya ng Diyos, wala pong makabibilang, hindi mabilang, great multitude which no man could number. Ay ang mga reliyon ngayon ay may katalaan, may record, may alam ang numero. Pero sa langit, di mo na mabilang kasi nga hindi exclusive sa isang reliyon yung kaligtasan. Kasi magkamali ka lang ng kaunti, ako hindi ka na maliligtas. So iaaral natin yan mga kapatid, na ang totoong ligtas, ligtas na po talaga. Kasi ang ililigtas ng Diyos, di naman yung katawan mo eh. Ang ililigtas ng Diyos, yung kaluluwa mo. Marami ngayon, nagkamali lang ako, impyerno ka. So nagkakaroon tayo ng judgmental, bawal ang judgmental mga kapatid. So sabi po dito, which no man could number of all nations, yun, lahat ng bansa, lahi, tao, mga tao, lingwahe, na tumayo sa trono and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So, napaka linaw mga kapatid, na yung pamilya ng Diyos ay hindi mabilang. Yung mga anak ng Diyos na pupunta doon sa katahanan ng Ama doon sa kalangitan. Pangapat, the election of these people was determined by God of heaven, the God in heaven before the world began. Yung mga pagpili ng Diyos ay determina na ng Diyos sa langit bago palikay ng mundong ito. Hindi ho siya pumili dahil guwapo ka, dahil mayaman ka, dahil nag-response ka. Hindi po. Before the world began. So, tinan po natin yung pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, masakit po ito eh. Ako nga, nasakto nung una na para bang wala akong gagawin. May gagawin po tayo pagkatapos po natin na ma-born again. Yun. Kasi wala kang magagawa kapag hindi ka born again. Anong gagawin mo? Eh, yung natural man, hindi naman talaga makakagawa ng for the glory of the Lord kasi ang hinahanap niya for the for self-glory. Yung mga makamundo, makalaman, lahat, puro sa sarili niya. Pero for the glory of the Lord, hindi niya magagawa yon. Kaya, dinan po natin sa yung sinasabi, the election of these people was determined by God in heaven before the world began. Dinan po natin yung John chapter 6. Verse 37 hanggang 39. So ano po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo? All that the Father giveth me shall come to me. Yon, napakaliwanag po doon sa talata na may ibinigay yung Ama. Kanino po ibinigay? Kay Kristo. At lahat daw ng ibinigay ng Ama sa Kanya ay lalapit sa Kanya. In Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Hindi niya itataboy yung lahat ng lalapit sa Kanya. Tapos anong sunod? Sa verse 38, ano po yung sabi natin, Panginoon? I came down from heaven. Yun, saan ba galing si Kristo mga kapatid? Bumaba siya galing langit. Not to do my own will, but the will of Him that sent me, upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya bumaba ang ating Panginoon eh. Kaya makikita natin, may pinanggalingan po siya. Hindi lang siya yung ipinanganak ni Maria. Kasi sabi doon, bumaba siya. Napaliwanag po doon sa talata, mga kapatid. Sabi doon, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. At sa verse 39, napakaganda po mga kapatid na sinabi natin Panginoon, and this is the Father's will, which had sent me, that of all which He had given me should raise it up again at the last day. Yun. Sa pagkatagalog, ito ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin, na lahat ng ibinigay niya sa akin ay hindi ko iwawala. At siya ay bubuhayin sa huling araw. Yun. Hindi niya iwawala.
Ay marami ngayong religion, ay marami. Pag hindi ka rin naging makakitaan lang ng pagkakamali, ay naku, hindi ka mapupunta sa langit, hindi ka mapupunta ka sa impyerno. Eh, hindi ho ganun mga kapatid, no? Wala akong magkiklaim na perfecto na ho siya. Pangalan lang po yon, pero lahat po ng tao, Kristiyano po, lahat ng Kristiyano ay subject po tayo sa pagkakasala. Kaya nga may sinasabi ni Apostol Juan, no? If we confess our sins, kung ipapahayag natin ating kasalanan, tayo patatawarin no yung patawadan, dito po sa lupa yon. Pero wala na pong epekto yan sa eternal destiny mo. Kung hindi ka magsisi sa kasalanan mo, ay mayroong pagdidisiplina ang Diyos na gagawin sa iyo. Ay sabi ng ating Panginoon, hindi niya iwawala. No? I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Ay napakaliwanag po yung mga kapatid. No? Di tulad ngayon, mga grupo na kaunting pagkakamali ng mga kapatiran, sasabihin, ako hindi ka na pupunta sa langit, nawala ng kaligtasan mo. Samantalang ang binigay ay buhay na walang hanggan. Mawawala ba yung buhay na walang hanggan? No? So ano ang pagkaintindi natin sa buhay na walang hanggan? Nawawala o hindi nawawala? Kaya nga buhay na walang hanggan ang ibinigay. Dahil hindi mawawala. Kung hindi mawawala yun, hindi sasabihin, hindi ito buhay na walang hanggan. Kasi pag nagkamali ka, ay hindi na babawiin ko sa iyo. May nakalagay ba sa Biblia, kapatid, na kapag nagkasala ka, babawiin ng Diyos ang buhay na walang hanggan? Kung mayroon tayong talata, hindi pwede natin ilaban yan, no? So, pero wala tayong mababasa. Ang palagi mababasa natin ay sabi ng Panginoon, kung titingnan natin ang John chapter 10, tingnan po natin. O pahapyaw lang tayo sa tinatawag na preservation of the saints, no? So, yung concept ng pagligtas ka na eternally mga kapatid. Minsan, marami nagbabatikos na, paano kung magkasala? Abay, kung pagkakasala ay sila Peter, dahil pagkakasala, di ba? Ay mga lingkod ng Diyos, nagkasala. Ang nawawala kapag nagkakasala, ang isang anak ng Diyos, that joy of salvation. Pero yung kaligtasan, hindi po nawawala. Mayroon bang nakalagay na kapag ikaw ay nagkasala, nawawala yung kaligtasan? Mga pastor lang po nagtuturo dyan, mga Kristiyano, na ang kaalaman ay hindi po nandun lang sa tinatawag na kaalamang makamundo. No? Alam mo, sasabihin mo lang na pag nagkasala ka, impyerno agad. Ganun ba ang judgment ng Panginoon? No? So, tinan po natin, mga kapatid. Dito po, para makita lang natin, pahapyawan lang natin ang kaunti, yung sabi po na ating Panginoon, John chapter 10, verse, mula natin sa 26, no? But you believe not because you are not of my sheep, and as I said unto you. So, siyempre, ang kausap nito, hindi mga tupay. Kaya nga hindi sila naniwala, hindi tupa. Yun. Pero tingnan natin, sabi ng Panginoon, my sheep, verse 27, hear my voice. So totoong tupa ng Panginoon ay talagang nakikinig sa tinig ng Diyos. And I know them and they follow me. Yung totoong tupa ng Diyos, nakikinig, so ano pa, nalalaman niya at sumusunod sa Kanya. Tapos sa verse 28, ano po yung sabi ng ating Panginoon? And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Ganun mo yun, no? Sabi ng Panginoon yun. And they shall never perish, hindi siya mapapahamak. Ngayon, makakarinig ka sa mga preaching, ang anak ng Diyos mapapahamak. So, ang dami pang mga pasikot-sikot, samantalang ang Panginoon, kapag tupa niya, kapag anak niya, hindi mapapahamak. Bakit hindi mapahamak? Neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi siya pukuha na sa kamay niya. Bakit po? My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ganun mo yan, no? Protection natin, mga kapatid. Hawak ka ng Panginoong Jesucristo, hawak ka ng Ama.
Tapos sabi ng Panginoon, hindi kailanman mawawala sila. Yun. Napakaliwanag. So, ibang aral po yun. Pero sa sunod, himay-himayin natin yan para minsan, narinig ako na kapag may mga Kristiyano hindi pupunta sa langit. Yung mga anak ng Diyos hindi pupunta sa langit. Anak na nga ng Diyos eh. Kapag anak ng Diyos, hindi mababago yung sitwasyon. Anak ka talaga. Hindi ka ipinanganak ng Diyos para bukas ay anak ka na ng kabila. Hindi po. Pag anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos forever and ever na. Maari ko ay nagkakasala. Hindi natin sinasabi hindi nagkakasala ang anak ng Diyos. Sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 8, pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, ay ginagawa mong sinungaling. Tingnan natin yung Bible, no? Kasi ang akala nila, pag Kristiyano, hindi na nagkakasala. Sikapin natin hindi magkasala. Pero, pag sa sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ay tingnan natin ang sabi ni Juan. Ito po ay sabi niya sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Yun. Pag sinabi natin hindi kakasala, dinadaya natin ang ating sarili. Tapos sa verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos, and His word is not in us. So, pag Kristiyano, pag nagkasala, siyempre, ikukumpis mo sa Diyos. Kasi araw-araw, sigurado ako, sino bang pwede magsabi na hindi nagkakasala? Nagkakasala po tayo, mga kapatid. Kaya pag nagkasala tayo, agad ipag-pray mo sa Lord ang iyong pagkukulang sa Diyos. At ang Diyos sabi nga, tapat ang Diyos na tayo patatawarin sa ating mga pagkakasala. So, makikita natin doon mga kapatid, doon sa binasa natin, na before the foundation of the world began, ay nadetermina na plano na ng Diyos, nalaman na niya, at siya mismo ang pumili doon sa mga anak niya, magiging pamilya ng Diyos. At hindi natin pwedeng itanggi yun, mga kapatid, sa talatang ito, no? Ulitin nga natin, all that the Father gave it me. So, ang Ama ang nagbigay kay Kristo eh. Hindi ho tayo nag-volunteer, Kristo, ako ilalapit sa iyo. Wala akong pusa ang paglapit ang tao kay Kristo. Tingnan po natin. Kasi yung iba nagyayabang, hindi, ako ang pusang lumapit kay Kristo eh. Tingnan natin, sabi ng, sino papaniwalaan ko, ikaw o si Kristo? Sabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, tingnan natin. Sabi doon na sa 44, no? John 6:44. No man can came to me except the Father which has sent me through him, and I will raise him up at the last day. Wala daw makakalapit sa akin, malibang siya ilapit sa akin ng Ama, na siya nagsugo sa akin upang ilapit kayo sa akin at bubuhayin ko sila sa huling araw. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, na ang Ama ang nagdala ng mga tupa kay Kristo, yung mga tao na ililigtas ni Kristo. Hindi ho tayo kusang lumapit kay Kristo, wala ho kusang tao. Ang Ama ang nagdala. Napakarami pong talata no? Na ang binasa natin, minsan nabasa na nga, ay pinapairal pa natin yung sarili nating kaalaman, na ang kaalaman natin ay hindi naman kaalaman ng Diyos. Ito, kaalaman na po ng Diyos eh. Nirebuild na nga ng Diyos, ayaw pa nating maniwala. Kalaban na tayo ng Diyos, mga kapatid. So, panghuli, sa ating pagtatapos, so maigli lang po ito, God's process of election is also seen as it is applied to angels. Yun. Siyempre, mga angels po yan. Some of the angels were chosen while others were not chosen in the spirit. So, mayroong pagpili ng angel, no? Tingnan nga natin. So, marami naman ng mga aral na malalong madidetalye pa natin ito. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 21, tingnan po natin yung banal na kasulatan, mga kapatid.
Ito ay yun, sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 21. Ano po yung sabi natin kapatid na Pablo? I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. So may binanggit na elect angels, that thou observe these things without preparing one before another, doing nothing by partiality. So, may elect angels na binabanggit. Kung may elect people, may elect angel. O, siyempre, question, bakit hindi na lang niya pinili lahat na maging elect angel? Balikan lang natin yung sovereignty of God. Siya po may karapatan kung ba't anong ginagawa niya. No? Balikan po nyo yung video para hindi ko kayo mag-question. Pag napanood nyo, baka mabago ang yung pananaw na, oo nga no, bakit ano bang karapatan ko na questionin ang Diyos? Na pumili siya ng mga anghel, pumili rin siya ng tao, pumili siya ng mga propeta, pumili siya ng mga disciple. Hindi naman, ng mga propeta, hindi naman siya ang mga propeta, hindi naman pinili nila ang Diyos. Ang mga apostol, hindi na pinili ang Diyos. Ang Diyos mismo, ang Panginoong Kristo ang pumili sa mga apostol. Ang bayang Israel, hindi na pinili ang Diyos. Ang Diyos po ang pumili sa kanila, unconditional ang pagpili. So pagdating sa kaligtasan, ilalagay mo ng kondisyon ang pagpili ng Diyos. Pag nilagyan po ng kondisyon ng Diyos ang pagpili, sino bang maliligtas? Wala eh. Hindi, pag sumampalataya ka. So yung pag-aaralan natin, ang pananampalataya po ay bunga ng banal na espiritu yon. Ibig sabihin, born again ka na nun. Kaya ka nakare-response at sumampalataya kay Kristo dahil buhay na ang spiritual mo. Yon. So, ibang topic po yon. So, basahin natin yung Jude chapter 6 para makapokus po tayo dito. Maraming mga topic na pwede natin pag-usapan at yan ay unti-unti natin habang tayo ay nabubuhay. Nawa ay habaan pa tayo ng buhay ng ating Diyos na mapangyarihan sa lahat. Jude chapter 6. Isang chapter lang naman, verse 6 pala. Jude chapter 1, verse 6. Ano po yung sabi doon? And the angels which keep not their first estate, but live their own habitation, he had reserved an everlasting change under darkness unto the judgment of the great day. Siyempre, yung mga naunang nag-rebuilding mga anghel, ay alam namang dalhin ulit sila doon sa langit. So, sabi doon, and the angel which keep not their first estate, yung unang estado nila, yung unang kalagayan nila, pinag-ingatan at sumama pa kay Satanas, kay Lucifer upang mag-rebuild ay anong sabi doon? He had reserved an everlasting change under darkness unto the judgment of the great day. So yun po yung sabi ni Jude na pamagitan ng revelation ng ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. So hanggang dyan lang po mga kapatid, at tawa ay nagkaroon po tayo ng kaalaman patungkol po sa aral ng eleksyon, no? At yun, palagi ninyong panoorin yung mga aral natin upang sa ganitong pandemic, mga problema, marami natin matutunan. Ito yun lang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo po ay makapagpatuloy na mabuhay, para tayo po ay hindi ma-stress sa mga narinig natin sa TV, ano na yung mga vaccine na yan. Yun, nag-survey nga, 65% ang sabi, hindi sila magpapabaksin. Pero sa China, mga kapatid, talagang mandatory, compulsory, puwersahan ang pagpabaksin doon. Wala hong makatutol. Yun, pati mga savings ng mga tao doon, pinipress na ng gobyerno. No? So, nanonood po kasi ako ng balita. So, yun po, salamat mga kapatid at nawa po ay palagi niyong panoorin at ang ating mga aral upang sa kalaguan ng ating espiritual. So, tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan. Salamat muli sa mga aral mo na nawa makapagbigay po sa amin ng
kalaguang espiritual at matuto kami sa Bibliang kaparaanan. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.